Okay, so ngayon mag-unbox tayo po ng DJI drone, at plus nagdumating din yung aking dream drone at narito na sa aking kamay. Tagal ko din itong pinag-ipunan, pero hindi nga lang ito brand yung mga master, so hindi pa kaya ng budget. Hindi na ako nakaghintay kasi may nag-offer sa akin ng brand new, dapat sana bibilin ko. So mayroong nag-offer na nakita ko sa Facebook na legit naman, kaya nabili ko ito siya ng mura lang. Mag second hand na ako kasi gusto ko na rin magkaroon ng drone, no? Ito. So Bell Ballet DJI Mini 3 po ito. So ito talaga ang gusto kong drone kaysa sa mga bago ngayon, kasi although phase out na po ito, pero ang ganda pa ng ano nito, ng mga specs niya at performance na kumpara sa mga bago ngayon. Kasi yung DJI Flip, although mas latest ito kaysa dito, yung Neo, pagdating sa hangin talo nitong DJI Mini 3. Kaya dito ako naka say ng go napag-go ako dito magbili. Tabili ko lang dito lang naman sa malapit sa amin through Facebook, na kontak ko siya. So may kasi ito ang nandito, ipakita ko sa inyo mga guys yung mga specification nito, mga kaya nitong performance kaysa sa ibang drone. Although may maganda talagang drone yung Mini 4 Pro, Mini 3 Pro, kaso dito lang tayo sa medyo mababa na rin, pero kung pipiliin ako sa DJI Flip at saka Neo, dito na po ako. Mas mura pa ng konti kasi sa pa lang, yung Neo wala siyang vertical, ikakrap mo siya. Ganoon din yung Flip, ikakrap mo din siya. So ito nagbe-vertical po ito. So bale ito ang drone mismo, may lalagyan pa siya. Nabili ko po siya mga master, mayroon pa siyang lalagyan, case. Parang ayaw nga sana na gustong pabayaran sa akin ng ng may-ari, pero buti na ko din siya, na convince na kasi kulang na rin yung budget ko, sakto lang yung budget. So sa mga nagtatanong, is nabili ko din ito ng nasa 16K. So more than 20K ito kung bilhin mo kung brand new. So nakaless na ako ng ilang, at ang kagandaan nito, under warranty pa siya, tapos 4 months pa lang sa kamay ng first owner. So pakita ko sa inyo, basahin ko sa inyo yung mga specification nito, ultra light portable, so less than 249 grams. So itong drone ay kahit saan ito dalhin pwede, kasi hindi siya required ng mga hindi kaya required ng license ng government para ipaliparin, kasi magaan lang, 249 grams lang. So hindi ka ma-checkpoint sa mga airport. Kadalasan daw kasi chine-check yung drone sa airport kasi mabigat. So ito 249 grams, so pasok siya sa rules ng government para mapaliparin, bawal lang sa airport, ipalipad pag malapit. Dito saan mahalay na may airport, kaya free magpalipad. So yun yung ang grams nito mga master. And meron siya pong 38 minutes flight time, 38 minutes ang flight time nito mga master. Bali isa lang pala po yung battery nito na pasahin, kasi standard lang yata ito, or yung isang variety. 4K HDR video through vertical shooting. Nakapag-shoot siya ng yung mga pang reels sa Facebook, vertical ng 40K. So mataas na yung video, malinaw na yun, sobrang linaw na yun. Yung 1080p 60 30 frame per seconds, malinaw na nga. Mas lalo yung 4K. So kaya niyang mag-shoot sa mga sa pang reels, pang Facebook, kaya nito. Ang ganda. So may intelligence pictures niya, quick shot. Ito yung mga nakakaya niya, yung nagagawa ng Neo at saka Flip, yung panorama, quick shot, at intelligent pictures. Nag-ano din ito, nagbo-boomerang, tapos rocket, katulad ng Neo, kung familiar kayo sa drone na Neo at saka Flip. So para sa akin, hindi pa na ito, although phase out na daw ito, pero hindi pa naman siya pwede pa. Hindi pa naman siya mga nasa 3 years o 2 years pa lang ang age nito, edad. Okay,
So meron din siyang 30 kilometers per hour or 38 kilometers per hour ang bilis niya, no? Kasi meron itong sports mode, cinematic, sport, mabilis siya, no? Meron din yung normal, at meron din po itong level 5 wind resistance. Sabihin tulad ngayon, mamaya papalik pa rin natin to, malakas yung hangin, ewan ko anong level ito. So hanggang level 5 kaya nitong survive. Kaya dito nga ako bili kaysa flip, kasi yung flip wala nga lang akong pero pwede ko i-plus sa screen. Yung flip DJI drone, mayroon po siyang pabigat yung propeller niya, mayroon pa siyang guard. Maganda sana kasi safe na, pero kung pagdating sa hangin siguro, although kaya man daw din noon yung level 5, mahirapan siya, no? Kasi lalo na pag sa taas. Kaya ito nga, takot-takot ako medyo palipad pa ng mataas, kasi pag malakas yung hangin, baka marami din case na nawala yung drone dahil sa hangin. So advantage na po ito, kaya wala itong guard, no? Katulad ngayon yung mga latest ngayon hindi man nilalagyan ng propeller guard, kasi ano pa sa wind yun, sabay pa sa bigat, no? Para climb niya yung wind. So kaya maganda ito mga master, no? Para sa akin sana maganda-ganda nyo din, no? So ano pa, okay, so transmission video kilometer per hour. So kaya po pala nito ang 10 kilometers ang distansya mga master ito. So grabe, no? 1, 2, 3, 4, 5 palang kilometers, malayo na. So kaya nito, no? Kaso may mga technique din, meron kasi akong napanood na vlog na kaya yung 7 kilometers. So total o pabalik 10 talaga, o sobra pa. Kaso adjust mo din yung setting niya, dapat hindi siya makonsumo sa battery, tapos yung condition ng panahon maganda, no? Hindi masyado mahangin para makaya yung malayo. Pero I don't think so kung ite-testing ko pa ito sa siguro minsan, kasi bala ko pa itong bilhan ng battery plus para yung may mas umaabot sa 48 minutes yung battery plus yata nito, kung hindi ako nagkakamali. 38 minutes lang, so sobra pa doon sa 38 minutes yung battery plus para mag-extend yung capacity ng power niya. So binababaan din yung resolution nun para maka-survive siya ng malayo. So yun po ang ano natin din ito. Dito naman po tayo, pakita ko din po sa inyo mga master yung ano nito, controller. Ito naman yung controller. So binili na may maari ng case, ang tawag nito, silicone case. Yan, tapos meron dito po siyang, ito yung power buttons. Pakita ko sa inyo. Yan, umilaw siya mga master. I-charge ko lang ito kagabi, medyo matagal lang i-charge kasi i-charge ko siya ng ano lang yung sa cellphone lang na charger, at hindi yung fast charger, kasi mahirap din makasira yung fast charger, baka hindi kaya ng battery ito. Tapos ito yung ano, sa kabila naman, ito yung power button, yung return to home. Kung di mo na makita yung dun sa sobrang layo, pwede mong pindutin ito at magbabalik siya sa return to home. So ito din yung setting, gusto mong normal, sport, and cinematic. Yan. Kasi pag sobra naman na ispong return to home, kung di mo na makita yung dun sa sobrang layo, pwede mong pindutin ito at magbabalik siya sa return to home. So ito din yung setting, gusto mong normal, sport, and cinematic. Yan. Kasi pag sobra naman na isputol mga master yung video natin. So ayun nga, sabi ko, pag sobra namang bilis, mahirap din kontrolin, no? So ginagamit lang yung sport pag gusto mong kuha mo mabilis, tapos against the wind, no? So etc, iba pa yung mga, hindi ko alam yung iba. Tapos yung cinematic naman for cinema, maganda yung galawan na pang pelikula. Yan. So din, taka yung normal lang na galaw niya. So, hindi naman. So pwede pa daw yun adjust dito sa controller kung anong gusto mo, ka bilis, kataas, kat yung sports mode, yung cinematic. Ito din ang bahala. So yung stick nito nandito din po mga master, guys, ano, sa likod yan. Nakukuha dito, tapos pwede na diretso ilagay yung isa yun dyan. Ayan.
Mamaya ipapalit pa rin natin ito mga master. Tapos ito yung antenna, pinaka-antenna niya na. Yan. Okay, so pinalitan ko lang yung battery kasi medyo nagloko yung battery. Tsaka yung GoPro natin para nag-moist. So patuloy po tayo. Yun, so yung joystick dito. Tsaka ito din yung charging point. Yan, mga master type C ang charging point nito. So, ito yung likod niya mga master. Meron siyang tawag dyan, cooler dito. Yung mga butas-butas. Tapos ito yung pag ma-video or pictures dito rin. Ito din yung paggalaw ng camera kung gusto mong pataas o pababa. So inulit ko. Ito din ko pa ito alam mga master kung ano itong dalawa. Yan. Or dito yung vertical siguro ito shooting, or ito din ko pa na nito na review maigi. So, ito yung antenna niya mga master. So sa drone naman, ayan. Ito, napakaganda mga master. Yan, ito din yung SD card. Ay dito pala sa kabila, and yung charging point din type C din. Kung i-on dito din, yan, full charge siya. Tapos double long press ang pangalawang push ng button. First push, tapos second long press, no? So ito din yung guard sa gimbal nya. Ayan, tanggal natin. Yan mga master. So yan, kung tingnan nyo, ano yan, stabilize kasi gimbal siya mga master. So nagba-vertical ito mga master. Ibig sabihin na vertical, nagro-rotate siya. Yan, ganyan mga master. Which is sa ibang drone, wala po siya. Ito lang, ito mayroon itong Mini 3. Mini 3. Kaya nasa ano lang siya, gitna ng ng price ng mga drone. Hindi naman masyado kamahalan, kaya talagang maganda pa ito. Kaya nga mabilis siguro ito maubos kasi maganda ang ano niya. Medyo mabili mo lang siya ng mura. So pagbukas naman ito mga master, ginaganito lang. Yan, galing sa baba. Yung napindot ko. Yan, tapos ito. Ay, sorry. Yan, bumalik. So makinis, makikita mo mga master, makinis pa. Yan o. Yan, picture tayo. Okay. So ito siya mga master. So papali pa rin natin mamaya, no? Although medyo malakas yung hangin, so tingnan pa rin natin mga master. Okay. So di ko na siguro i-fold. So abangan nyo na lang. Dito tayo magpapalipad mga master. Yan sa field niyan. Kasi school kasi yan. School ito. Kaya dito ako magpapalipad. Kasi dun sa amin maraming masasabitan. So kaya dito ko itatry ito, no? So yun lang mga master. So kung may kayong mga comment karagdagan, i-ano nyo na lang, comment lang kayo dyan sa baba. Okay, so dito tayo sa field na mga master. Galing tayo doon at isusubukin natin itong paliparin ating drone. Tingnan nyo yung mga puno, malakas yung hangin. So tingnan natin kakayanin ko ba nito. Okay, so inano ko muna. Yung controller yung mga master. Sana hindi ito nang makaya niya pa yung hangin mga master. So set up ko muna mga master yung cellphone bago ko bukahin. Ito yung cellphone kasi dito lang tayo magdedepende sa cellphone mga master. Okay, punasan ko din para at isineset ko muna ito sa mataas dapat yung ano niya, yung brightness para makita natin yung brightness ng ano niya. Tapos may application po ako dito ng DJI. So ito yung kailangan din i-download ko. Tayo ng hangin master, wala kasala yung hangin master. So ipatuloy ko na lang siguro sa sunod na pagkakataon kasi di talaga kaya ngayon, no? Hindi pa rin ulan, yung matagal pating ulan mawala, yung malilit na ulan. So nandito na sana yung drone natin, na-set up na natin, kaso di makisama yung panahon natin ngayon. Buti kunting alang yung nagbasa na. So next time na lang mga master, siguro kita ko sa inyo paglipad nitong ating nabiling drone. Okay, so salamat sa inyong panonood. Sana patuloy nyo pa rin
subaybayan nyo itong video nito para makita nyo lahat. Okay, alright mga master, so ako ay bumabalik muli at papaliparin ko itong drone. Nung nakaraan doon ako, doon yon sa school, kaso hindi natuloy kasi maulan. So ngayon medyo okay na yung panahon. As we can see, ano naman, medyo banayag lang yung ano ng hangin, yung kondisyon. I'm hoping na kaya naman siguro ito ng drone natin. So may pa bugso-bugsong lumalakas pero hindi naman permanente yung lakas ng hangin. So tara, samahan nyo ako guys sa ating palipad nito. Tapos makita ko din sa inyo yung palipad nitong ating bagong drone. Yan, tanggalin natin sa ano. Yan guys, okay, controller. Ayan na. Set ko muna yung phone ko sa mataas yung brightness kasi para makita. And then kunin ko yung video, kabisado ko na ng konti itong wire nya para hindi na tayo mahirapan maglagay. Ayun. Okay, so maging okay din siya paglagay natin. Okay, so nalagay na natin yung wire mga master. Ito naman ang joystick. May aso, pasensya na kayo at may aso dito. Okay na, wait lang, dyan ka lang. Ayun, so o-open ko na itong ano natin, DJI, isang press at saka long press. Ayun, okay, connect to the aircraft, DJI Mini 3. Yan, okay, search the aircraft, go to fly. Okay, bago ko papaliparin to guys, maghihintay muna tayo ng satellite. So wala pa siya yung satellite sa gilid, oh. So bali pala, wait lang, screenshot, lagyan ko ng ano, screen recording. Ayun, okay, naka home point updated na daw. Okay, may 15 satellite tayo guys. So take screen recording ko at tingnan natin muna yung setting. So ika-calibrate ko siguro ito kasi importante guys na i-calibrate yung drone bago magpalipad. RTH, okay, nasa 80 yung taas at saka 120, 200 meter. Your modify the max altitude setting is 124, 100 feet. Local views regulation subject, agree. Okay, compass calibrate. Okay, calibrate muna natin mga master. Ayan, ang pagka-calibrate yung pagpapaikot nito mga master. 1, 2, 3. Okay, patas naman 1, vertical naman 2, 3. Okay, recalibrate. Calibration failed. Okay, start again. Okay. Okay, 1, 2, 3. Home point baka mali updated. siguro yung ikot. Calibration successful. Alright, so successful na daw yung calibration. So ito na mga master, nakikita nyo sa video. And yung mayon. Right, so ano mo natin on dito with B. Ayun.
Yun. Ganda na ito. Okay, pataasin natin. Ano mga master? Ayun, naglipad na siya. Isang ano ko pala, lumipad siya agad mga master. So mag-start recording na tayo dito sa video. Choose to live to serve you. I choose to sing to praise. I choose to stay just to worship, adore your majesty, giving glory. I choose to pray just to be near you. I lift your name on high for your goodness and provision. I praise your name most high for salvation and protection. Day by day I can't recall all the wonderful things you've done, and if I try to count it. Mga master, so natapos na tayo magpalipad dito. So okay naman, maganda yung performance nitong DJI. Hindi ka talaga papahiya dito. So maganda kasi from the beginner siya. Maganda kasi hindi ka mangangamba. Kasi accurate yung mga ano niya, yung mga button, saka yung mga procedure. Basta sundin nyo lang yung procedure na nandito sa DJI, sa record nito. So hindi tayo mababahala. So binaba ko na kasi medyo ano na rin, at palipad pa ako kanina, hangin at may gagawin din ako. At yun, pakita ko din sa inyo ito. So sana parating nyo ding subaybayan at suportahan itong aking channel. At kung nag-enjoy kayo dito, leave a comment at i-share din at thumbs up. Okay, so salamat. This is Go YouTube channel. Bye bye. GoPro, stop recording. I choose to live to serve you. I choose to sing to praise. I choose to stay just to worship, adore your majesty, giving glory. I choose to pray just to be near you. I lift your name on high for your goodness and provision. I praise your name most high for salvation and protection. Day by day I can't recall all the wonderful things you've done, and if I try to count it all,